Hi, hello mga busing. So last week mga busing, nag-vlog tayo ng informative. So ito, babalikan natin yung mga binlog natin na talong mga boss. Kung gumana yung pruning natin, yung itinuro ko po na pag wala masyadong bunga, ang talong nyo kasi organic, lagyan nyo ng fertilizer na 14-14 tapos i-pruning nyo. So tingnan natin mga busing kung anong nangyari doon sa talong na pinununing natin, na tinanggalan natin ng mga sanga at saka dahon. Mga busing, siya nga pala, nandito ako sa likod ng aming tinutuluyan. Yun na po yung resulta ng laging nababasa ng ulan, mga boss. Ayan, maraming anay. So, inanay na po. Yan nga, sinasabi ko nung nakaraan kong vlog, pag tinanggal natin yung anay, mabubutas na po yan. So ito po siya. Puntahan natin yung talong na sinasabi ko. So, ito sili, maganda pala yung sili mga boss. Pag hindi siya masyadong nainitan, yan, tingnan mo, ang grabe mamunga. Saka ito pala mga bossing, ay papakita ako sa inyo. So last vlog din natin, mayroon akong inaano na pumilo. Tapos sabi seedless, yun, talagang seedless mga boss, walang buto. Pero nakahanap na po kami ng buto. Sa isang pumilo, isa lang yung buto. 4 po yung buto na nakuha namin. So ito yan. So abangan natin mga boss sa pag ganun yan. Tsaka ito mga boss, na kuha lang ko lang din to sa ano ko, sa nilalagyan ko ng license. So rambutan to na maharlika. Yung nilalagyan ko kasi ng license mga bossing, nandun lang sa motor. Tapos nakalimutan ko na siya na mayroon pala akong buto doon. So pagkalipas yata ng mga ilang linggo, kung itago doon mga boss, tumubo siya. So kailangan kong itanim yan mga bossing kasi gusto talaga niyang tumubo. So yan, puntahan natin yung talong mga boss kasi yun ang content natin ngayon. Unahin natin yung kamatis mga bossing. Tingnan nyo yung kamatis mga boss. Kung nakakita kayo nung nakaraang vlog ko, itong kamatis na to mga bossing, wala masyadong bunga, na puro dahon lang. Pero ngayon mga bossing, ayan yun nga sinasabi ko mga bossing, makapag-concentrate yung pagpamunga pag wala masyadong dahon mga boss. Ayan, kasi wala siyang ibang lalagyan ng sustansya maliban doon sa mga bunga niya. Pero yung wag mo namang kalbuhin mga bossing masyado kasi yung mga dahon ay nakakatulong din yan sa pag photosynthesis sa araw, kuha ng ano sa araw, yung mga ugat ay kumuha ng mga ano dyan sa lupa. So yung dahon nakakatulong din yan, pero pag sobra mga bossing, pangit na din. So hindi nakakabunga. So ito mga bossing diba? Alam niyo mga boss kung bakit pag pinupruningan ang mga talong mga bossing. Yan ang talong natin na ang daming bunga mga bossing So alam niyo mga boss kung bakit ang mga talong o ang mga gulay pag pinupruningan mo namumunga ng marami. Maliban doon sa sinasabi ko mga bossing na nakakapag-concentrate siya na pag ano dyan sa mga bunga niya, kasi wala siyang anuhan na mga dahon kundi yung mga bunga niya. Kasi po nai-stress yung talong. So ganun din po sa mga ibang halaman mga bossing, pag ini-stress mo siya, nagkakaroon siya ng maraming bunga, nagkakaroon siya ng maraming bulaklak. Katulad din yan ng mga prutas. Tingnan natin yung ibang prutas na pag inisprehan yung mangga, inisprehan ng kuan, pang-induce, ay namumulaklak siya. Katulad din ng mga durian, yung mga langka, mga bossing, pag hindi namumunga yung mga langka nyo, diba sa mga kuan mga boss, yung mga matatanda, gaganunan nila yung susugatan nila yung puno para po magkaroon po siya, ma-stress po siya. Pag na-stress na siya mga bossing, yun, magkakaroon na siya ng bunga. Ayan, itong talong mga boss ayan diba? Yan ang kuan resulta noong last week na inaano natin, yung pinupruningan natin, kasi sobra na siya sa dami ng dahon at saka
mayroon ng matatandang dahon mga busing. Yan. So yan mga busing ang resulta sa talong na pinupruningan. Ulitin ko. Kaya namumulaklak siya kasi nai-stress yung talong. So nai-stress yung talong, pag na-stress siya, nagkakaroon siya ng mga bulaklak, namumunga siya. At saka mga boss, yung nakukuha niya na nutrition yan galing sa lupa, nakukonsentrate niya doon patungo sa kanyang bunga. Hindi sa pananahon. Pero yung wag nyo namang kalbuhin mga busing kasi yung dahon ay nakakatulong din yan sa pagkuha ng sustansya na galing sa araw. So balanse pa rin, pero yun nga sinasabi ko, ulitin ko, pag maraming dahon, pag sobra ay masama din sa kanya.